Hi guys, good day, Angelo here. Welcome back to my channel. And for today's video, gusto ko lang mag-update and mag-share ng latest kaganapan dito sa ating platform, which is kay GrabNow. So yesterday, August 20, naka-receive tayo ng 2 messages notification kay Grab, which is a bad news. So ang first message na na-receive natin is about sa ating pagkuha ng advance booking. Na-restrict tayo kasi meron tayong booking na kinancel nung August 2nd na wala akong choice. Kasi nung time na yon nagmamadali ako para matapos ko na sana yung incentives na 1,206 rides going to airport. Pero nung na-accept ko na yung booking na yon, na advance booking, nakita ko yung complete details at ang layo, sobrang layo ng pickup location, 18.6 km from my area going to the pickup location. And ayun, no choice, kinancel ko siya kasi sobrang layo guys, 18.6 kilometers. Tapos yung papunta pa lang doon sa Marquez Highway Masinag crossing, may ginagawang kalsada. So doon pa lang traffic na. Paano pa yung papuntang Sumbulong Highway Antipolo? So 1 hour lang yung interval or time remaining para makapunta ako sa pickup location, and I believe that time hindi kaya. So kinancel ko siya, and then may notification naman si Grab o warning na pag kinontinue ko yung cancellation ng booking na yon, marirestrict nga ako. So wala na akong ginawa wala na akong magawa kundi kinancel ko na kasi hindi nga ako aabot. Tapos ayun, August 20 yesterday, yun nga yung notification na na-restrict ako. At para makakuha ulit ako ng advance booking, kailangan kong mag-retraining doon sa module na advance booking. So more than 10 times ko na pinanood yung 6 minutes video na yon, and sana within this week magkaroon na tayo ng access ulit sa advance booking para makuha na ulit tayo ng advance booking sa ating booking planner. So yun yung ating first bad news. And yung second bad news natin is magkakaroon daw ng reshuffle sa Terminal 3 at Terminal 1. So may mga driver, GrabNow driver na malilipat from Terminal 3 to Terminal 1, and then yung mga driver ng Terminal 1 ay papuntang Terminal 3. So ayun, hindi magandang balita yon kasi for us na nasa Terminal 3, nandun yung booking maraming booking na mapasok, airlines na lumalapag doon sa Terminal 3. At kung kami ay malilipat sa Terminal 1, puro mga international flight lang yun nandun. So may mga driver na nababasa kami sa GC namin na GrabNow concern only, na ito lang kanilang booking na nare-receive or nakukuha within their shift. Diba, parang mga 6 bookings lang daw yon from 5 AM to ganitong time, diba? So wala sa mangyayari. Kami namang mga nasa Terminal 3 ngayon ang magrereklamo at malamang iiyak din sa GC na yon at hindi magiging pabor sa aming mga Terminal 3 na kumikita ng more than 2,000 minimum sa aming biyahe sa Terminal 3, di ba? So ayun, ang sabi ni Grab, dahil daw sa high demand, kaya sila magkakaroon ng reshuffle sa Terminal 3 and Terminal 1. Parang hindi acceptable yung reason na yun kasi guys, from the data at yung mga sinasabi nga ng mga ibang driver sa Terminal 1, nagrereklamo sila. So sana hindi matuloy yung reshuffle na yon kasi hindi lahat yung hindi lahat ng mga GrabNow driver sa Terminal 3 ay naka-receive ng ganong messages sa app nila. So sure na yung mga naka-receive, baka yun yung malilipat at isa ako yun. So ayun, medyo nag-worry ako guys. Tapos ayun lang yun lang yung latest update natin for GrabNow. And right now it is 9:30 AM. So maya maya
lalabas na ako ng village at babiyahe sa Terminal 3 grab booth. So that's it for today's video guys. Yun lang muna, and see you in my next vlog. Bye for now.